Nako, eto na mga kaubayan, lagot na si Luestro. Aba, DP Sara sumabog mga kaubayan sa galit. Tinapos na po si Luestro, wala nang taka sa bagong kaso sa Korte Suprema, kasado na. Aba, yan po mga kaubayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto. Bago po natin yan i-play mga karibyo natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po itong si President Bongbong Marcos Jr. Tumutol. Ito po ang balita mga kaubayan. Mula po sa ang balita ngayon, sabi po dito mga karibyo natin, Malacanang tinutulan ang petisyon sa Supreme Court na utusan si Marcos Jr. na sumailalim sa drug test at maglabas ng medical bulletin. Ayan mga kaubayan, maliban kung patunay ng seryosong sakit, walang dahilan para sumailalim ang Pangulo sa ganitong pagsusuri. Ayon po yan sa Malacanang. Ayan mga karibyo natin, ano po ang inyong naiisip ngayon? Bakit itong Malacanang mga kaubayan ay tumututol? Tumututol po dito sa pagpapalabas ng medical bulletin ng presidente. Di ba? Nakakapagtaka po yan mga kaubayan. Pero ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Romeo. Ito sabi ni Romeo mga kaubayan, transparency and accountability is the best policy to a good leader. Correct. Palakpakan po natin yan mga kaubayan. Diba? Sabi pa po dito ni Tina Luna, wow, transparency and accountability gawin mo if you love and sincere in serving the Filipinos. Ayan mga kaubayan. You can run but you can never hide all the time. Ayan na. You can never hide all the time, Mr. President. Diba? Tama naman talaga no? Maaari ngayon makaligtas kayo, pero pagdating po ng araw, there is always a time for reckoning mga kababayan. Nako po, sabi pa po dito, sabi naman po dito ni Monro Rop, ayan sabi, Bongbong Marcos public servant ka, sumunod. Sabi, sumunod ka sa batas, no one is above the law. Ayan na mga kaubayan, no one is above the law. Kaya sumunod po kayo sa batas, di ba? Sumunod po kayo sa batas because no one is above the law. Ayon po yan dito kay Monrob. Ayan mga kaubayan, teka lang So ayan. Sabi naman po ni Telma, anong sabi ni Telma? Ayan. They are against, of course, wala silang bangag nasa freezer na. Sino nagsabi na nasa freezer po Huwag naman kayong ganyan mga kaubayan. Nandyan lang yan sa tabi-tabi. Nandyan lang po yan sa tabi-tabi. Alright, sabi pa po dito. His action and speaking. Mannerism of a person using drugs, if indeed he is using and all he has to prove is it is legal and prescribed by the physician. People has the right to know in its mandate in the Constitution. Ayan mga kaubayan, in the Constitution. Palakpakan po natin yan. Mga kaubayan, no? So, kayo mga kaubayan, ano po ang masasabi nyo dito patungkol po dito sa ginagawa nila, no? Dahil pa, ganun na talaga mga kaubayan. Wala na tayong magagawa. Ganun na po talaga to So, ayaw talaga nilang magpa-hair follicle drug test o something na magbigay sa atin, no? Hindi naman hair follicle drug test ang hinihingi dito. Pero, yun nga lang, di ba? Still, it is a medical bulletin na kailangan malaman ng taong bayan kung ito bang si President Bongbong Marcos Jr. ay nasa tama pa. Di ba? Nasa tama pa ang kanyang pangangatawan. Ayan, no? So, ayan mga kaubayan, ano pong inyong opinion dyan? Just comment down below. At syempre, eto,
Pasadahan din po natin to mga kababayan. Ako po, isa sa pinagkakatiwalaan ni Marcos Jr. Nagbitiw na naman mga kababayan. Sino po ito? Ito po ang balita mula sa Ang Balita Ngayon. Ayan si Eduardo Año, mga kababayan, ng advisor po siya ng National Security. Nag-resign na po mga kababayan. Sabi po dito, sa kanyang pagre-resign, kailangan kong unahin ang aking kalusugan at kapakanan. Nagkasakit na agad si nagkasakit na si Anyo mga kababayan. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang kanyang mga gabinete, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. Nako po talaga, hindi natin masabi, no, kung ano ba talaga ang kanilang mga nararamdaman mga kababayan, okay? Eto naman po mga karibin natin ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Archie, sabi po ni Archie, better late than never. Did you feel the boat you're in is sinking? Ayan mga kababayan, palubog na. Ayan, palubog na ang barko. Better late than never. Did you felt? Naramdaman mo na ba na ang barkong or ang bangkang sinasakyan mo ay palubog na? An po yan kay Archie mga kababayan. So eto naman po, sabi po ni Mary Joanna, truth last. Even when it's hard, lies may seem strong for a while, but they don't last, as Proverb 12:19 says. Truthful lips endure forever, but a lying tongue lasts only a moment. Ayan na mga kababayan. Sabi naman po dito ni Amik, nakaka-apekto talaga sa well-being mo. Lalo na sa mental health, pag ganyan ang style of leadership ng boss Bongbong Marcos mo, sir, di ba? Ayan po yan kay Amik Garcimingo. Ayan. The legendary traitor in all time, correct. Ito, sabi po ni Mike Stanza, the legendary traitor of all time. Bakit kaya nasabing legendary traitor itong si Anyo? Yung pagpapakulong po, no? Yung pagpapakulong po kaya former President Duterte mga kababayan, isa po si Anyo, isa po ang taong yan, Isa po ang taong yan mga kababayan sa may sa naging dahilan, no? Siya po ang isang dahilan o siya po ang isa sa mga nasa likod mga kababayan ng pagpapakulong kay former President Duterte. Diba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol dyan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin yung video na kung saan, eto mga kababayan Ito. Ito naman pong si Luestro. Mga kababayan, pasadahan po natin. Pasok Huwag kayo na eksena sa Kongreso, halatang-halata naman na script na pinagsasabi ng witness ninyo. Ang dapat sa inyo ay makulong at mabulok sa presinto. Ito rin yung instruksyon na marami sa ating mga kababayan matapos nga ang ginawang mini-trial ng Kongreso kung saan maiyak-iyak pang binasa ni Madriaga ang kanyang script. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na halatang-halata naman daw talaga sa pagmumukha ni Madriaga na puro kasinungalingan lamang ang kanyang pinagsasabi sa nasabing hearing. Hindi naman nakaligtas si Luiso dahil isang panibagong kaso na naman ang isinampal laban sa kanila. Kaya sigaw ngayon ng sambayan ng Pilipino, maghanda-handa kayong lahat dahil malapit na kayong makulong at mabulok sa presinto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, naging mainit ang usap-usapan sa mundo ng social media ang naging pahayag ni Madriaga sa ginawang mini-trial ng Kamara kung saan ay kanyang binasa ang kanyang script na siya namang binanatan ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay kanyang sinasabi na halatang-halata naman daw talagang puro kasinungalingan lamang
ang mga pinagsasabi ni Madriaga sa kanyang naging official statement sa Kamara. Dahil nga dito ay hindi nakapagpigil at nagpalabas sa kanyang official statement si Vice President Sara Duterte kung saan ay kanyang sinupalpal ng katotohanan ang Kongreso maging naging pahayag ni Madriaga. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Mini trial na puno ng kasinungalingan. Vice President Sara direktang sumagot sa mga aligasyon sa hearing. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod na naging pagdinig ng House Committee on Justice nitong Abril 14 kung saan iginiit niyang puno umano ng maling paratang ang tinawag niyang mini trial laban sa kanya. Isa sa mga tinutulan ni Vice President Sara Duterte ay ang mga umano'y pahayag na kailangan pa niyang humingi ng tulong upang makapagtapos ng abogasya. Of all the lies thrown during the Committee on Justice, one person take issue with this the claim. Grabe no mga kababayan, kailangan pa daw ni BP Sara ng pinansyal, no? Na pangangailangan para makapagtapos sa pag-aaral mga karibin natin. So, puro na ito kasinungalingang nangyayari ito. Grabe na po ito. That I needed someone to help me get through law school. I completed my studies on my own terms. I never asked any professor for special accommodation for my grades because the bare minimum was easy enough to meet. Dagdag pa niya, nakapasa siya sa bar exam sa unang pagkakataon. I passed the bar on my first attempt with a GWA of 80, 5 points above the minimum. Banat kay Madriaga at sa Kamara, hindi rin pinalampas si Vice President Sara ang testigong si Romel Madriaga at ilang miyembro ng Kamara. Madriaga and his chorus is in the House of Representatives do not come close to my capacity to achieve result with a very little effort because they cannot even wave a believable lie, much less follow the rule of law. Sa kabuuan, binatikos ng Vice Presidente ang proseso ng pagdinig. This mini trial in the Committee on Justice is true to form for some of its members. Abuse and corruption appear to be the only things they are capable of. Let us remember that the first impeachment case itself was marred by the allegation of bribery involving members of the House of Representatives, and the second impeachment is no better. Inugnay rin niya ito sa mas malawak na usapin ng pamahalaan o pamamahala at paggamit ng pondo ng gobyerno. The failure of the administration to provide relief in this price crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuver to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad na samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, in short, palpak ang witness ng Congress script na ginawa ni Trillanes at Dilimaw. Ang akala nila makakakuha sila ng attend ng madlang people pero matalino na ang taong bayan dahil kilala nila ang mga taong ito na kriminal sa kidnapping at mga gumagawa ng script. Si Madriaga ay matagal ang wanted noon kaya ang akusasyon niya Correct mga karibin natin. No? Wala pong naniniwala sa kanila sa panahon ngayon. No? Kasi biruin mo mga kaubayan, yung mga testigo nila. Sinasabi ni Abante, hindi tayo naghahanap ng santo. Tayo po ay naghahanap ng testigo. Hindi nga sila naghahanap ng santo pero mga kinuha naman nila mga kaubayan, mas masahol pa sa demonyo mga karibin natin. Diba? Ay, grabe po. ay kasinungalingan. Ang akala ng HOR ng taong bayan ay maluloko nila sa investigasyon na ginagawa nila ngayon. Ang kailangan ng taong bayan ay konkretong ebidensya at hindi drama at may kasamang paiyak-iyak at hindi naman nagsasabi ng katotohanan sa isang taong kriminal. In my opinion, hindi ka panipaniwala pag na-cross-examine yan ng mga abogado ni Vice President Sara. Malalaman niya nagsisinungaling kung aabot yan sa Senate. Palagay ko hindi aabot yan sa Senate. Palagay ko mga kaubayan, kaya umiyak si Madriaga dahil parang kinakabahan na siya, no? Kasi feeling niya talagang madadali ako dito sa cross-examination na ito eh. Ha? Eh, iiyak ka talaga, no?
mapapaiyak ka talaga sa kakaisip kung anong sasabihin mo, no, kung anong isasagot mo pag nag-cross examination na kayo diyan sa Senado. Kaya abangan po natin 'yan mga kababayan, no. And baka ma-checkmate sila ng Supreme Court kasi mini trial na yan, ilang buwan pa abutin dyan sa Committee on Justice na yan. Desperate move to disqualify Vice President Sara, halatang sinisingle out lang isang tao sa korupsyon. Bakit di nila imbestigahan yung mga korap na kongresista at Senate if they really want transparency? Useless na branch of government, sayang ang binabayad. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. J. Sonza. Sabi niya, after yesterday's House mini trial, it strengthened our resolve to now file a case against Representative Gerbil Luistro and the Justice Committee before the court. Ito, panibagong kaso. 3 kaso sa Supreme Court, 1 kaso sa Regional Trial Court, pang-5 kaso na ito na isasampa. Their wanton disregard of the Constitution, their own house rules and other laws is too much to ignore. Their foolishness and disrespect for the rights of other people, including their colleagues, must be stopped. Theirs is a mockery of democracy, the fundamental laws and the Convention of Decency and the value of respect. Nakaka-PI na sila. PI, nagmura na. For the love of country and the Filipino people, let's go to court, mga kuya kong abogado at mga ate kong abogada. Sige. So yan mga kababayan, grabe na po talaga itong si Luistro. Parami na ng parami ang kaso ni Luistro mga kababayan, kaya dapat lang, no? Yari ka ngayon, Luistro ka. Dapat lang sa'yo yan. Oh. Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.